Resume. Sa tutorial video na to, ituturo ko po yung paggamit ng CDA Standard Chart of Account Conversion Program namin. Ngayon, simulan na po natin. Ang assumption po ito dito, naka-install na po sa computer niyo yung program. Ito po yung icon ng program, CDA SCA Conversion. I-double click lang natin yung icon na to. Nakikita na natin yung Co-op CDA SCA Conversion Program 2006. So, ito pong CDA Conversion Program na to, nagagamit nyo itong program na to para i-convert yung existing chart of accounts nyo sa CDA Standard Chart of Accounts. Or, pwede rin itong magamit para i-convert nyo yung existing chart of accounts, account codes nyo sa kung ano mang gusto nyong format ng chart of accounts. Magagawan po natin ang paraan yun. Okay, ang paggamit po ng program na to, ang unang-unang step ay select natin yung project. Ayan, selectin natin yung project na sample co-op, no? Pagka-select nyo yung project, makikita nyo, lalabas na dito sa kaliwa yung co-op's chart of accounts. Ito yung existing chart of accounts nyo. Ngayon, yung sa kanan naman po, ito yung CDA Standard Chart of Accounts. Pwede nyo siyang i-reload yung CDA Standard Chart of Account. I-click nyo lang tong button na to. Load SCA button. Ayan. Tatanong niya ngayon, this will clear the list and load the Standard Chart of Accounts. Click OK to continue. I-click natin yung OK. Ayan. Parang nag-load siya ng bagong fresh copy ng Standard Chart of Accounts. Okay, so ang purpose ho natin dito para ma-map natin, ma-link natin yung mga existing accounts nyo doon sa format ng CDA Standard Chart of Accounts. Kaya ang mga command po natin dito is replace. Kung idadagdag naman yung accounts na yon, i-add natin siya. Kung babaguhin natin yung accounts na yun, pwede ring ma-edit yung account codes niya. So, ang unang-una dito, yung mga accounts nyo na title, hindi nyo pwedeng ma-i-add yun sa CDA Standard Chart of Accounts. Kasi nga, ang CDA Standard Chart of Accounts ay may sariling mga title ng mga accounts, subtitle or group of accounts. Hindi pwedeng mabago yun. Ang maidadagdag lang natin ay yung mga detailed accounts, mga ginagamit sa transaction. Din pwedeng mai-add dito sa CDA Standard Chart of Accounts. Sample gusto na-i-add nyo itong cash on hand and in bank. Subtitle siya. Pag tinry nyong i-add, sasabihin niya, cannot add a subtitle account. So, click lang natin yung OK. So, ang dapat nyo lang hong i-add sa right side ay itong mga detailed accounts, gaya ng cash on hand. Ngayon, yung cash on hand na account, may kapareho siya sa CDA Standard Chart of Accounts. So, hindi mo siya dapat i-add. Ang command mo ron is replace. So, ang gagawin mo, i-highlight yung cash on hand na account. Sa Standard Chart of Accounts naman, i-highlight mo rin yung cash on hand na account. Then, i-click mo yung replace button. Ayan. Sasabihin niya, replace cash on hand with, click mo yung yes button. Mawawala na yung cash on hand account dito sa kaliwa. Kasi nga, iisa-isahin natin maubos tong mga detail accounts dito para ma-map siya dito sa ating Standard Chart of Accounts. So, mapupunan mo na yung cash on hand account dito sa CDA Standard Chart of Account, meron siyang old code na yung kaninang inad mo, yung 101.01. Yan. So, alam na ng program na ngayon na yung old account code ng cash on hand ay 101.01. Tapos, ang new account code niya is 101.00. So, yun yung replace command. Baga, nililink mo yung old account mo dito sa CDA account. Susunod, yung petty cash, no? Petty cash. I-click mo yung petty cash fund. Click mo rin yung petty cash fund dito sa CDA Standard Chart of Accounts. Then, click mo yung replace button. Tapos, yes. Okay, so, na-map mo na rin yung petty cash. Susunod, yung revolving fund. Click mo rin yung revolving fund, then click replace. Then click yes to replace. Ayan. So, yun ang pagre-replace ng account. Yung paglilink ng isang old account sa CDA Standard Chart of Accounts.
Ngayon yung susunod naman, yung account i-add mo dun sa CDA Standard Chart of Accounts. For example, itong e-load fund, i-add natin kasi wala namang e-load dito na detail. So, i-click mo lang, highlight mo yung e-load fund na yan, i-click mo yung add, mapupunta na siya dito sa right side. Kailangan mo na ngayon i-edit yung account code para tumama siya kung saan series siya dapat mapunta, no? So, yung sample 101.04, yung e-load fund, double click mo siya or click mo yung edit para mabago mo yung account code. Kung gusto mo siyang pumunta sa ilalim ng revolving fund, yung 104.00, ibahin natin yung account code niya, gawin natin 105.00. Then, enter. Ayun, nakita mo na yung e-load fund naging 105.00 na. So, natutunan nyo ngayon yung add at saka edit. Pag-i-edit ng account code. Ngayon, ito namang title at saka credit button. Yung title, ang ibig sabihin, yung account mo rito sa right side, gusto mo siya maging subtitle, yung type niya. Kasi dalawa lang ang type eh. Detailed account at saka subtitle account. Kung yung account na to, detailed na siya, ang nakalagay dito, title na button. Kasi ibig sabihin, pag kinlik mo yung title na button, magagawin niyang subtitle itong account na to. Ayan, for example. Kaya ito, pagka-click mo nun, ang dialog, change this detail account into title account. Pag yes mo yun, magkakaroon ng mark na greater than sign. Ibig sabihin, itong account na to, naging subtitle na siya or subgroup ng mga accounts. Saka mapupunan mo rin na yung button, naging detail ang pangalan. Hindi na siya title. So, pag pinress mo uli yung detail na button, ibabalik niya yung account type na yon from title account into detail account pag kinlik mo yung yes button. So, yun lang ang gamit nun para gawing subtitle yung account or detail account. Next naman, itong credit. Ito para ibahin niya yung nature of accounts, no? Yung e-load fund, say, pag kinlik mo yung credit button, ang sabihin niya, change account nature of debit into credit. Pag kinlik mo yung yes, makikita mo yung symbol ng account, magiging negative. Ibig sabihin, credit account na siya. Ang nature niya, credit na. Kaya ang nakalagay ngayon na caption dito sa button mo, debit. Kasi pag kinlik mo yung debit, magiging debit na yung account, nature of account nitong e-load fund. Try natin ulit. Yun, bumalik na siya sa plus sign. Ibig sabihin, debit yung nature of account niya. So, yun lang ang gamitin itong mga button commands na to. Tapos, kung gusto mo namang ulitin yung pag-mapping, yung commands, pwede mong i-remove uli yung mga account na to. Ang command naman doon is remove button. No? Kung gusto mong, kung nagkamali ka doon sa e-load fund, gusto mong ibalik siya doon sa kaliwa, i-highlight mo lang yung e-load fund, click mo yung remove. Mawawala lang siya dito sa standard chart of accounts, babalik siya dun sa yung existing accounts, no? So, ganun lang hanggang maubos yung accounts mo dito na detailed accounts mo dito sa kaliwa hanggang mapunta na lahat siya dito sa kanan mo. Pag natapos mo yon, i-click mo na yung Save New SCA button. Para ngayon, ma-save na. Click mo yung yes para ma-save na yung standard chart of accounts mo na bagong account codes. Click OK. Tapos, i-click mo tong print SCA na button para makita natin yung mapping ng old code sa new code. No? Makikita mo ngayon, ipalitan mo yung printer niya, no? LX300. So, dito nakikita mo yung bahin natin ng mas malaki ng konti. So, dito nakikita mo na yung old code nung cash on hand is 101.01. Ito yung dati mong code sa existing chart of accounts mo. 101.01. Bali, alam na ng program na nakamap ito sa new code na 101.00. Yan. Gagamitin niya ito sa pagko-convert ng mga records ng account codes. Tapos, makikita mo rin yung column na nature, tsaka subtitle ba siya, yes or no, tsaka kung account siya ng co-op. Dito mo malalaman kung naka-yes to, account yun ng cooperative. Yung existing account mo yun.
Okay, close na natin tong report. Pwede mo i-print out to or i-export sa Excel o kaya i-print mo na sa printer mo directly, then i-close mo na to. So, after na ma-confirm mo yung list of accounts mo sa standard chart of accounts, pwede ka na mag-run ng conversion. Kiklik mo lang tong convert now. Naka-note dito na make sure you have a backup copy of your current project data. Para kung mag-error man yung program o kung ano mangyari, pwede tayo makabalik dun sa old na status ng data natin. So, ang gagawin ng program, i-convert niya yung mga account codes into the CDA standard chart of account. So, are you sure you're ready to convert to CDA SCA? Kiklik mo lang yes, magpa-process na siya. Ayan, nagpa-process siya. So, lahat ng year nung project data mo, i-convert niya sa bagong account codes. Including yung mga transactions, tsaka master files. Lahat ng related sa account codes. So, pagkatapos ng processing niya, click mo lang yung OK. Yun. Converted na yung mga data mo. Isa pa nga palang command dito, isa pang case dito, yung pag parehong-pareho yung code, may kapareho siyang code, pag kinlik mo yung account dito, tinry mo siyang i-add, saka, bawa itong current asset na to, hindi siya tayo subtitle. No? Pag in-add mo yung account at meron ng kaparehong account code dito sa right side, pag kinlik mo yung OK, lalagyan niya ng X mark yung account na tinransfer mo. Ngayon, pwede mo na ngayon i-edit yung account na yun, yung account code kung saan mo siya ilalagay. No? Pag click mo ng OK, yun, naiba na yung account code niya rito. So, pwede yun. So, ganun lang ang paggamit ng CDA conversion program. Click na natin yung exit. Okay. Thank you.